O diba, napakaswerte dito mga lalaking to, mga walang yan to. Ang dali ng buhay nyo ha, kaya minsan gusto ko na lang talaga magkaputotoy eh. Hi everyone! Namiss ko kayo. Oo! Alam ko na-miss mo rin ako. O ayan, dahil nga dyan, meron ng video si Mami Krishna uli. Pero this time, magkwentuhan muna tayo. Kasi ang tagal ko na wala, diba? Alam ko marami na ako utang sa inyo. Hayaan nyo ko unti-unting bumawi. Pero, magkwentuhan muna tayo. Bago ako magtuloy-tuloy ha, nasa Pilipinas si Mami Krishna. Kaya marami pong tumitilaok na manok, kagaya ngayon. Hindi ko alam kung may edit out ko yung tunog na yun, ano? At saka may mga asong tumatahol, umuungol, at saka mga pusa na naglalandian. Oo, so pasensya na kayo. But despite of it all, matutuloy pa rin ang ating chikahan. So kung kayo ay may mga gawaing bahay na talaga naman tinatamad na kayo gawin, sabayan nyo ko habang nagkukwentuhan tayo, maglalaba rin ng Mami Chris ninyo. Okay? I was born in the year 1987, making me 37 years old. But when people ask, Mami Chris, ilang taong ka na? I always say, I'm almost 40. What? Mas gusto mo ba yun, Mami Chris? You mas matanda than your actual age? Well. Growing older is a privilege, so I don't have a problem with that. Sige nga, tanungin ko nga kayo. Ilan na sa mga high school classmates nyo ang deads na? Based sa last reunion na napuntahan mo. O di naman kaya? Ilan na lang kayo sa barkada mong buhay pa? Grabe naman, Mami Chris! Sobrang tanda na ba? Nakakaloka. O di, suma total. Napakaswerte natin, ano? Ikaw, maswerte ka. Ako, maswerte ako na nandito pa tayo. Pero minsan talaga, napapatanong din ako sa buhay. Habang tumatagal ba sa mundong ibabaw? Talaga bang dapat nangingibabaw ang pakiramdam na pagod na? If you agree, like this video. Or share this to a friend. Sa totoo lang ha, pag tinatanong ako kung kamusta na ako, dati ang sagot ko dyan, okay naman. Ngayon, pag tinanong mo ko kamusta ako, heto, pagod. Pagod na pagod. Sa totoo lang, unti-unti ko nang pinagluluksa ang pagkawala ng kalakasan ng aking kabataan. Oo, yun. Yung mga kaya kong gawin noon o yung mga bagay na mabilis ko ma-achieve or matapos, ay nako, kakain na ng sandamakmak na oras at effort ngayon. But being tired doesn't mean you should stop, 'di ba? Kasi wala naman tayong choice, lalo na mga nanay tayo, 'di ba? Will the world pause for a second to accommodate our exhaustion? No! Ang dami pang mga gawain na kailangan tapusin, kaya nga ang motto ko ngayon, if you're tired, do it tired. Pero eto na nga, I am incredibly proud of myself. I am proud of you. Look at us. We are tired, but we're not giving up. Oy ha, malaking bagay yun. Kahit gaano ka kapagod, walang susuko, girl. Oo. I know it's hard, but we've got this. Kaya natin to. Ginusto natin to. Pero ano nga ba yung mga bagay na nakakapagod? Sa totoo lang, pwede akong gumawa ng mahabang listahan nito. Mas mahaba pa sa listahan ng utang mo dun sa tindahan, oo. Pero, if you can specify or enumerate ano yung mga bagay na nakakapagod na sa buhay mo, can you please share it doon sa comment section? Pero ako, gusto ko lang i-highlight yung nasa top of the list, which is yung nakakapagod ng mag-isip. Oo. Yung mag-overthink ka sa mga bagay na wala ka namang control madalas. Pero kasi yung utak ko, kailangan ko talagang planuhin, hindi ko mapigilan. Kailangan planado ko lahat ng kilos ko kasi takot ako magkanda leche-leche. Lagi ako may plan A, B, hanggang Z. Ganon. If I can describe how it feels, parang may 300 tabs na bukas sa isip ko. Ganon. Oo. At the same time yan Tas maya yan, nagdo-notify. Ganon. Ting, 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 ting. Ganyan. Tapos yung level ng ingay sa utak ko, parang nanonood ka ng Showtime, tas meron kang katabing 10 senior na nanonood ng TikTok na walang headset. Hindi ka makapag-focus. Ang dami mong gustong isipin, gustong gawing desisyon, pero hindi ako makapag-focus kasi ang ingay. Ganun. It's so chaotic and very overwhelming. And that's how I feel every single day. As a mom, as a wife, as a boss, as a leader. Nasa akin kasi lagi yung final say. Bakit nga ba? Kasi nga control freak din ako. Oo. But here's a confession. People like me, sometimes, we just want someone else to make the list, make the decisions, know what comes next.
It's not the doing that's exhausting. It's the thinking for everyone. Grabe yung mental load sa ating mga nanay, sa ating mga asawa. Or kahit hindi ka nanay, pero meron kang very heavy responsibility sa family. Grabe yung mental load, di ba? Basta ikaw yung babae sa pamilya. Napakahirap. It's hard kasi di yan madaling maintindihan ng mga taong nakapaligid sa atin. Lalo na ng mga significant others natin. Ng mga asawa natin. Before I continue, another disclaimer. I just want you guys to know that my marriage is okay. Alright? Wala kaming kahit anong hidwaan ng Daddy Justin. Nakakaloka minsan sa mga social media ko tinatanong kung mag-asawa pa kami kasi hindi nyo nakikita. Ganun lang talaga. Sabi ko nga sa inyo, di ba? The longer the post, mas chaotic yung relationship. Mas hindi siya nakikita, mas mahal ko siya. Ganun yon, okay? Anyway, I am married to a good man, but, he is far from perfect. Hindi siya perfect. Kagaya ko rin, hindi rin naman ako perfect. Kahit na feeling ko madalas akong tama, pero hindi ako perfect. May mga pagkukulang at may mga weaknesses ang bawat tao. At oo, alam ko na hindi ko pwedeng iasa yung kaligayahan ko kahit sa asawa ko pa yan. Oo. Pwede ba magreklamo? Wait lang. Pareklamo lang ako sa inyo. Wala akong kausap, kayo lang eh. Pag sinasabi kong pagod na ako, yung tipong pagod na nakakaiyak, yung ganong levels, natry niyo na ba yun? Yung talagang hindi mo pa nasisimulan sabihin kung bakit ka pagod, iniisip mo palang naiiyak ka na. Ganyan, di ba? I know nakaka-relate ka, kaya thumbs up this video. Naiinis ako sa asawa ko kasi sasabihin niyan sa akin, bakit kasi hindi ka magpahinga? Ba't hindi ka matulog? Simple nga lang naman, no? Pag pagod ka, magpahinga ka. Pag nafe-feel mo na naiirita ka, baka kulang sa tulog. Totoo din naman. Tama rin naman yung asawa ko. Pero madalas kapag nagtatry ako mag-open up sa asawa ko, nauuwi yan sa away. Kasi hindi kami makapag-communicate. Hindi niya maintindihan where I'm coming from. Ganon. At ako din naman, hindi ko rin naman kasi alam kung paano ko ipauunawa sa kanya na hindi yun ganon kadali. Hindi siya ganon kasimple. Hindi ganon kabilis, ma-unwire yung mga bagay na wired ang utak ng babae. 'Di ba? Kasi sa totoo lang ha, kahit gaano katagal mo itulog yung ganitong klase ng exhaustion, when I wake up, it's still there. Kahit sa panaginip ko minsan, hinahabol pa rin ako ng pagod ka. And how I wish I know how to communicate this to my husband kasi nga, 'di ba? Dahil alam ko na mauuwi sa pagtatalo to, ginagawa ko, sinasarili ko na lang. Parang nagiging silent battle ko. Oh, you're still not getting it? I'll show you a TikTok video. Can I show the slight difference between mums and dads, like when you go to bed at night? Yeah. Because the singular focus of most males means I'm going to go to bed to go to sleep, and you go to bed and you go to sleep. Yeah. So the mum comes to bed to go to sleep. But we're biologically wired to make sure that we're caring really well because of estrogen. So we'll go through every decision we made during the day, from breakfast right through. Not only that, well, my God, they didn't eat enough broccoli. Geez, did I have enough of that in the lunchbox? That's a female thing, isn't it? It's a female thing, and then we second guess and we beat ourselves up, and then we're wondering if they'll get into university, and then we've gone back and regret something we did at our 21st, and then we've come forward to the kids again, comparing to somebody else. Oh my then God. we've gone, oh my God, my eyebrows, I'll need to put that in. There's a load of washing in. Have I got it, Kate? Right, and about 1 o'clock in the morning. Kate's getting emotional. Yeah, This is the That would mum be so brain. stressful. This is the mental load we carry for the people we love. Sorry, Kate, to do that. I absolutely hear that. Yeah. So what I want sometimes is for our dads to recognise that we're just... It's just we're wired different. Okay, But we gotcha. want the dads to be able to jump in sometimes and go, got this, love. In Did different that houses. strike a chord though, Kate? Did it? Just the Yes. The mind games. Yes. dialogue that Yeah. doesn't Go Ever away. stop. that doesn't ever end. Diba? Napakaswerte nito mga lalaking to. Mga walang yan to. Ang dali ng buhay nyo, ha? Kaya minsan gusto ko na lang talaga magkaputotoy, eh. Ang hirap maging babae. Nakakapagod na. Oo. And true enough, this is exactly why we need an activity that does not require much thinking. An exercise to decongest our brains. And that does not include mindlessly scrolling through your phones, ha? Baka naman sabihin nyo sa akin, Mami Chris, kaya ako maya nasa TikTok nanonood. Scroll ka na, sorry. Hindi nyo kasali. Oo. It could be gardening, pottery,
doing your makeup. I love doing creative looks on myself. Kahit na hindi naman ako lalabas, gusto ko lang yung pakdapak yung makeup ko. To some, it can be running. Usong-uso yung pagtakbo, no? But as for me, it's swimming. I love swimming. The sound of water splashing. Tapos, di ba kapag may tubig ka sa tenga, parang napapatahimik yung outside forces. Outside forces! O, ayun. Tapos yung sakit ng katawan, kinabukasan. Tunay na kay kasarap. O, sa pakiramdam ko lang naman ito. And I actually invested on a good waterproof headset para pwede akong makinig ng music or podcast habang ako ay lumalangoy. At ang maganda dyan, pag nalangoy ako lang mag-isa sa lane. It's the solitude that helps me recharge my soul. And yung sobrang peaceful kasi and sobrang quiet and I feel like I can hear myself more. Napakalalim nito but I become more in tune with my thoughts. And after a good swim, parang alam ko na yung gagawin ko sa mga big decisions ko sa life. Kahit na ang totoo, di ko talaga alam ko ano yung detalye. Pero parang gets ko na. Nag-gets nyo ba? Ang gulo ba? Ganito siya. Try ko explain ha. Parang, ewan ko, naalala nyo pa ba yung feeling na meron kayong sinusolve na math problem, tapos may formula kayo kailangan gamitin, pero hindi nyo pa fully na-gets pa paano i-execute yung formula, pero parang natutumbok mo na. Parang ganun yung gusto kong sabihin. Kaya nga importante na maghanap tayo ng mga bagay sa buhay natin na pwede natin gawin to decongest yung ating utak para makapahinga siya, maka-hard reset ba. So I challenge you to have a little bit of quiet time. Gawin mo sa banyo para wala kang kasama. Nandun ko lang mag-isa. You and your thoughts together. Wala masyadong distraction. Kaya importante na maghanap ng mga bagay na pwede natin gawin para ma-decongest yung ating mga utak. Makapahinga man lang ba? Yung ma-hard reset mo, yung ganon. So I challenge you to have a little bit of quiet time this week. Gawin mo sa banyo kasi total mag-isa ka naman dun. Just dedicate time to figure out that thing you can do na interesado ka na pwede magbigay ng enthusiasm back in your life. Again, mindlessly scrolling through TikTok is not counted ha. Pati na rin yung online sugal. Nako, huwag kayong mamihasa doon. So, ayun lang. Thank you so much for spending time with me and for waiting for me. Hopefully, we can catch up again on the next video. Make sure to subscribe.